Sa mga nagdaang kabanata ay natapas na nga si Xiao Chen sa kanyang ginagawa na ma-refine ang kanyang mga kayamanan na may mga matataas na kalidad. Nagising si Black at nang makita niya si Xiao Chen ay nagulat siya dito subalit iba ang napansin niya dito dahil ang energy ball ang una niyang pinagtuunan ng pansin. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nagugulat si Black na sabi pa nga niya na daang mga energy ball ng sabay-sabay. Bawat bola ng enerhiya ay maaaring isa-isang patayin ang makajos na powerhouse. Dagdag pa niya na kung ang dalawa ay pinagsama sa isa, si Xiao Chen sa sandaling ito ay halos hindi matitinag sa tuktok ng Diyos. Sa isip-isip naman din ni Xiao Chen na ang energy ball na ito ay maaaring manatili sa aking sarili ng higit sa ilang buwan, sapat na ito para makayanan ang pagtatapos ng Longfeng Rangkang kompetisyon. Maya-maya pa ay niyaya niya na si Black na umalis na sila. Dagdag pa niya na kakain muna tayo na agad namang sinang-ayunan ni Black. Sa kabilang banda naman sa residence ng pamilyang Zhao, ay naghihimutok ang ama ni Zhao Shi kaya naman nagkaroon sila ng pagpupulong upang pag-usapan ang mga nangyari. Nasabi pa nga niya na kung sino ang lapastangan na gumawa sa kanilang pamilyang Zhao ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang anak at nakawin ang kanilang kayamanan. Kaya naman naghihimutok siya na kung sino ang nilalang na gumawa nito sa kanila. Sinabi naman ng isang nilalang na patriarch walang sino man ang nakaligtas sa mga nangyari ngunit. Tinanong naman ng patriarch ng may seryosong ekspresyon ng ngunit ano. Sinabi naman ng nilalang na maaari ba tayong magkaroon ng ganoong lakas. Dagdag pa niya na sa rehiyong ito ng Qingzhou, kakaunti lamang ang may mga kapangyarihan, malamang, ito ay ang pamilyang Jiang. Napapaisip naman ng patriarch sa sinabi ng kanyang elder na ang pamilyang Jiang ang maaring gumawa nito. Tumayo naman ang isang nilalang na sabi pa nga niya na maaring ito. Bahagya naman siyang nagtataka sa mga sinasabi ng kanyang mga elders. Ipinagpatuloy naman ng elder ang kanyang sinabi na maaring ito ay si Xiao Chen. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang pangalan ni Xiao Chen. Kaya naman agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga elders na tignan ito ng mabuti kung talaga bang ito ay si Xiao Chen. At kung ganoong siya nga ang gumawa nito ay patayin siya ng walang awa. Agad naman na sinang-ayunan ito ng mga elders ang sinabi ng kanilang patriarch. Kung ganon ay bumaba na tayong lahat. At tawagan niyo si Zhou. Na agad naman itong sinang-ayunan ng elder. Hindi pa man nakakaalis ang mga elders ay agad na dumating si Zhou. Na agad itong lumapit sa kanyang ama at sabay na sinabi ng isang elder na dumating na si Zhou. Agad naman na sinabi ni Zhou na ama, hinahanap niyo ba ako? Sinabi naman ni Patriarch na ang listahan ng Dragon at Phoenix ay magsisimula na, kamusta ang pag-unlad ng iyong cultivation ngayon? Sinabi naman ni Zhou na ama, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, ako ang mananalo at ako ang numero 1, at kapag nakaharap ko na sila ay wawasakin ko sila at ako ang magiging kalaban nila sa dulo. Sa mga sinabi ni Zhou ay bahagyang ninas ang kanyang ama na sabi pa nga nito na huwag kang mayabang. Ilang portion to ang na-master mo sa sekretong teknik na naipasa sa'yo. Nakangiti namang sinabi ni Zhou na kabisado ko na ang 80% nito. Natuwa naman ang kanyang ama na sabi pa nga niya na napakabuti ikaw ay karapat-dapat na maging aking pinakamamahal na anak, at magsumikap na lubusan na makabisado bago ang Longfeng List, basta't makabisado mo ang lihim na pamamaraan. Walang sinuman sa nakababatang henerasyon ang magiging kapareha mo. Maya-maya pa ay matamlay niyang sinabi na ang iyong ikalimang kapatid ay patay na. Sa sinabi ng kanyang ama ay nabigla siya dito na sabi pa nga niya na ano si Zhao Zi ay patay na. Sino ang pumatay sa kanya? Sinabi naman ng kanyang ama na huwag kang magkunwaring nagulat, hindi naniniwala sa iyo ang iyong ama, hindi mo alam. Sa sinabi ng kanyang ama ay bahagyang nag-iba ang kanyang ekspresyon na sabi pa nga niya na oo, alam ko na ito ama, ngunit hindi ko ito maitago. Tinanong naman siya ng kanyang ama na ano ang tingin mo sa bagay na ito. Sinabi naman ni Zhou na kung mamamatay ka, mamamatay ka, magiging maayos ito. Seryoso namang sinabi ng kanyang ama na hindi kaawa-awa ang patay, pero dapat pigilan ang pumatay sa kanya. Xiao Chen. Kahit malakas siya pero hindi siya sapat para pantayan ako. Agad naman na sinabi ng kanyang ama na hindi mo alam ito, kilala mo ba ang mga Diyos? Naging seryoso naman si Zhou na sabi pa nga niya na may sariling kapangyarihan, isang misteryosong powerhouse sa Tianyuan Domain. Walang nakakaalam ng partikular na antas ng paglilinang,
ngunit nabalitaan na ang isang master sa itaas na kaharian ay nabubuhay. Dagdag pa niya na may isa pang kasabihan na ang mga Diyos ng langit ay muling nagkatawang tao na may dakilang kapangyarihan. Sinabi naman ng kanyang ama na ang iba ay nagsasabi na itong Xiao Chen ay ang Diyos ng langit. Agad naman na sumagot si Zhuor na kung iyan ang kaso, kung ganon ay hindi talaga maiiwasan. Sa panahong ito, bigyang pansin ang pagsasanay sa Dragon at Phoenix ranking na ito, at hinding-hindi mo ito dapat palampasin. Agad naman na sinabi ni Zhuor na oo ama, tutuparin ko ang iyong mga inaasahan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi na ng kanyang ama na kung ganon ay magpatuloy na. Agad naman na nagpaalam si Zhuor na siya ay aalis na. Nang makaalis ang kanyang anak ay bumalik siya sa kanyang mga iniisip at ang laman nito ay si Xiao Chen. Napatingala na lang siya dito at sa isip-isip pa nga niya na ikaw ba, o hindi, ang makalangit na ama. Sa kabilang banda naman sa kang upper house na kung saan makikita ang dalawang haligi. Maya-maya pa ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog at nagawa nitong masira ang haliging bakal. Nang hongo pa ang pagsabog ay makikita ang makapal na usok at maaaninag dito si Jiang Wax iyan ang mortal na kalaban ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya habang nakangiti na sa wakas ay nakarating sa rurok ng sigasig. Sa kanyang masayang tagumpay ay may dumating na isa sa kanyang servant. Na agad nitong sinabi na si Mr. Bai ay namatay na. Nagulat naman siya sa kanyang narinig kaya naman tumaas na naman ang kanyang dugo. Inulit naman ito ng kanyang servant na oo, patay na siya, at madali lang siyang pinatay ni Xiao Chen. Si Bai Xian ay kabilang sa pamilyang Bai ng mundo ng espada, na talagang pinatay ni Xiao Chen. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi na ni Jiang Wax iyan na makakaalis ka na. Mabilis naman na umalis ang kanyang servant at naiwan na lamang siyang mag-isa. Sa pagkakataong ito ay kinakabahan na siya na sabi pa nga niya na mukhang kailangan kung sabihin sa master ang tungkol dito. Ang rate ng paglago ni Xiao Chen ay higit na lumampas sa lahat ng aking imahinasyon. Dagdag pa niya na kung hahayaan natin siya ngayon, magiging malaking kapahamakan siya sa hinaharap. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang sister. Kaya naman napalingon siya dito ng may seryosong hitsura. Sinabi naman ng kanyang sister na binabati kita sa iyong matagumpay na makapasok sa antas ng Russian. Hindi naman siya nagsalita sa mga sinabi ng kanyang sister. Napansin niyang nakasimangot ang kanyang brother kaya naman tinanong niya ito na kung si brother ba ay masama ang loob. Agad naman siyang sumagot na dahil ito kay Xiao Chen. Dagdag pa niya na junior sister, patay na si Bai Xian ng mundo ng espada. Namatay siya sa kamay ni Xiao Chen. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang brother ay nasabi na lamang niya na kung ganun ay si Xiao Chen ay lumakas ng sobrang bilis. Kinumpirma naman ito ni Jiang Wax iyan na oo, sasabihin ko sa master ang tungkol sa bagay na ito, itong Xiao Chen ay dapat na maalis sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan, pupunta ulit ako sa Xinwu World. Sinabi naman ng babaeng nilalang na gayon paman, brother, nakalusot ka na sa tugatog ng Russian realm. Ang pagsupil sa kapangyarihan ng Xinwu Realm, ito ay hindi mo magagawa. Sinabi naman niya sa kanyang junior sister na oo, kung walang ganoong pagsupil sa kapangyarihan, madali lang siyang patayin noon, pero ngayon. Si Bai Xian ay pinatay din ng batang ito, kung pasulong nag-aalala ako na hindi ako sigurado, papatayin ko siya. Bahagya namang nag-aalala ang babaeng nilalang nasabi pa nga niya na maaari lamang tayong umasa na gumawa ng hakbang si Master. Agad niya namang sinabi sa kanyang sister na kung ganun sister ay sumama ka sa akin na hanapin si Master. Agad naman na sumagot ang kanyang sister na kung ganun sasama ako sa paglalakad kay brother. Mabilis silang umalis at naiwan na lamang ang alikabok. Mabilis nilang binabaybay ang lungsod patungo sa kanilang master. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa Jiang's courtyard. Dahan-dahan silang bumaba habang makikita dito ang iba't ibang nilalang at malakas na enerhiya sa lugar na ito. Nang makababa sila ay bahagyang nag-aalangan si Jiang Wax iyan. Sa kanilang pagdating ay agad silang binati ng mga disciple na nagbabante sa labas. Tinanong naman ni Jiang Wax iyan ang disciple na kung nandito ba ang master. Agad naman na sumagot ang disciple na si master ay naglalaro ng chess kasama si brother. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa silid ng kanilang master na kung saan naglalaro ito ng chess kasama ang kanilang brother. Nang makalapit sila sa pintuan ng silid ay agad silang nagbigay galang dito. Agad naman silang pinapasok ng kanilang master.
Kaya naman dahan-dahan silang pumasok habang makikita ang dalawang nilalang na talaga namang hindi basta-basta dahil sa nag-umapaw nitong aura. Makikitang seryoso ang nilalang na kung saan ito ang master nila Jiang Waxian. Masaya naman silang binati ng binatang nilalang na ito na sabi pa nga niya na si junior brother ay nandito. Nang makalapit sila sa harap ng kanilang master at big brother, ay agad silang nagbigay-pugay dito. Agad naman na sinabi ni Jiang Waxian sa kanyang master na may ere-report ako. Hindi naman agad nagsalita ang kanyang master dahil seryoso ito sa kanyang ginagawa paglalaro. Kaya naman sinabi na lamang niya dito na sandali lang dahil matatalo ako sa larong ito. Wala namang magawa si Jiang Waxian sa sinabi ng kanyang master. Maya-maya pa ay nagsalita na ang master na Dao Gu, ang iyong chess skill ay lumalakas ng lumalakas. Natulo ako bilang isang guro, kaya masasabi kong malakas na ang iyong chess skill sa pagkakataong ito. Natawa naman si Dao Gu, nasabi pa nga niya na ang husay ni Master sa chess ay mabaho pa din. Sa sinabi ng kanyang disciple ay agad niyang sinabi na huwag na itong magsalita pa. Natatawa na lang si Dao Gu dahil ang kanyang master ay natatalo lang niya sa chess. Maya-maya pa matapos ang kanilang paglalaro ay hinarap niya na si Jiang Waxian kaya naman agad niya itong sinabihan na sige magsalita ka, ano ba ang problema? Agad naman niyang sinabi ng matamlay sa kanyang master na si Bai Xian mula sa mundo ng espada ay patay na. Agad naman na naging seryoso ang ekspresyon ng master na sabi pa nga niya na Bai Xian mula sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Bai. Kinumpirma naman ito ni Jiang Waxian na oo, namatay siya sa kamay ni Xiao Chen. Nagulat naman ang master nang marinig niya ang pangalan ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang batang iyon mula sa kaharian ng Xinwu. Naaalala ko na natalo ka sa kanya noong nakaraan, siya ay walang iba kundi mga pisikal na supernatural na kapangyarihan. Dagdag pa niya na naabsorb ka na ba ngayon, habang si Dao Gu ay tahimik na nakikinig sa pinag-uusapan ng kanyang master at junior brother. Sinabi naman ni Jiang Waxian na hindi natalo ang disipulo, ngunit pinaghigpitan ng kaharian ng Xinwu, hindi nagawang gamitin ang aking tunay na lakas. Sa kanyang mga sinabi ay sinabihan siya ng kanyang master na ang matalo ay matatalo, kaya bakit magdadahilan? Bilang miyembro ng aking pamilyang Jiang, kahit na pinaghihigpitan ang antas ng iyong cultivation, hindi ka dapat matalo sa isang tao mula sa mababang kaharian. Dagdag pa niya na sa iyong kakayahan, kahit nabawasan mo ang iyong cultivation base sa mga supernatural na kapangyarihan at martial arts hindi ka dapat matalo sa isang bata na hindi pa nakakapasok dito. Ito ay hindi dahil ikaw ay hindi sapat na matatag sa iyong karaniwang pagsasanay at ang iyong pundasyon ay hindi matatag. Nahihiya namang tinanggap ni Jiang Waxian ang mga sinabi ng kanyang master. Maya-maya pa ay tumawa ng malakas ang kanyang big brother. Nasabi pa nga nito sa kanya na junior brother, hindi maganda ang iyong overlord gone. Mas mabuting talikuran ang mahiwagang kapangyarihan at sundan ang kapatid para matutunan ang mga baril. Sa mga sinabi ng kanyang big brother ay wala naman siyang magawa dito kundi tanggapin na lamang ang pang-osar nito. Sinabi naman ng kanilang master na huwag mong kutsain, junior itong lalaking nagngangalang Xiao Chen, hindi talaga pwedeng maliitin. Dagdag pa niya na paano kung ganito na lang. Ikaw kailangan mong pumunta sa kaharian ng Xinwu. Nabigla naman siya sa kanyang master. Bahagya naman siyang pinangangambahan dito. Kaya naman nang mapansin ito ni Jiang Waxian ay binawian niya ito na sabi pa nga niya na natural na napakabuti ng kapatid na lumabas. Mapipigilan ang iyong cultivation doon, pakiusap mag-ingat ka at huwag matisod. Agad naman niyang sinabi na hindi ako pupunta. Sinabihan naman siya ni Jiang Waxian na si Big Brother ay natatakot. Sumagot naman ang kanyang big brother na oo natatakot ako. Ninos naman si Jiang Waxian na sabi pa nga niya sa kanyang big brother na napakawalang hiya talaga ni big brother. Ipinaliwanag naman ni Dao Gu nang may nakakalukong hitsura na ang kaharian ng Xinwu, ay pipigilan ang aking antas ng cultivation sa isang malaking lawak, ayon sa kakayahan ko ngayon ay nasa kaharian lang ng Hidao, Russian realm ang batang yan, paano siya lalabanan? Natuwa naman ng nakakaluko si Jiang Waxian at sinamahan niya ito ng isang palakpak na tulad ng inaasahan kay brother, ang kapal talaga ng mukha mo sa isang tiyak na lawak, napangisi naman ng nakakaluko si Dao Gu na at sabay na sinabi niya kay Jiang Waxian na sige lang kutsain mo ako. Sa ginagawang bangayan ng dalawa ay bahagyang naiinis na ang kanilang master. Kaya naman sinabi na ng kanilang master sa kanila na sige, may kahulugan kayong magkaaway,
Daogu pumunta sa kaharian ng Xinwu, tingnan mo kung sino itong Xiao Chen. Sa sinabi ng kanyang master ay nasabi na lang niya na talaga bang pupunta ako. Sinabi din ng master na ikaw Wax Ian, pumunta ka sa templo ng Buddha. Tinanong naman ni Jiang Wax Ian ang kanyang master na kung anong ibig sabihin ni master. Agad naman na sinabi ng kanyang master na oo, parang si Xiao Chen ang reincarnated na tao ng kanilang Buddha temple. Pagkatapos mag-isip tungkol dito para sa master, tanging ang kanilang reincarnated na mga disipulo lamang ang makakapaglinang ng ganoong nakakatakot na bilis. Sa mga sinabi ng kanyang master ay agad niyang sinang-ayunan ang ipinapagawa sa kanya. Subalit bago pa man umalis si Jiang Wax Ian ay tinanong ng master na kung kamusta naman si Jiang Meng. Sinabi naman ni Jiang Wax Ian na katamtaman, hindi pa nagising. Sa sinabi ni Jiang Wax Ian ay kumuha ang master ng peraso ng pamato. At sabay na sinabi niya na kung si Xiao Chen ay talagang mula sa templo ng Buddha, ang kasal na ito ay talagang mabubuo, kung hindi naman, Daogu, maaari mong gamitin ang iyong paraan. Nilapag niya ang pamato at sabay na sinabi nito na patayin siya. Sinabi naman ni Daogu na master, ngunit ang pagsupil sa kaharian ng Xinwu ay napakalaki. Sa reklamo ni Daogu ay sinabi naman ng kanyang master na dadalhin mo ang aking mga mahiwagang kasangkapan upang matulungan kang makamit ang peak cultivation. Sa sinabi ng kanyang master ay nakangiti siyang sumang-ayon na sabi pa nga niya na kung ganoon, tiyak na tutuperin ng apprentice ang kanyang misyon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi na ulit ni ng master na kung ganoon, ay maglaro ulit tayo ng chess bago tayo magkahiwalay. Natawa naman si Daogu sa sinabi ng kanyang master, dahil alam niyang hindi naman na mananalo ang kanyang master. Sinang-ayunan din ito ng dalawa at hihintayin nilang matapos ang paglalaro. Nanatiling nakatayo ang dalawa habang ang master at si Daogu ay nagpatuloy sa paglalaro. Sa kabilang banda naman sa bahay ng pamilyang Jiang na kung saan nandito sina Xiao Chen. Nang makalabas nga sila Xiao Chen at Black ay nakita niya ang kanyang mga servant na mukhang nag-aantay sa kanya. Kaya naman sinabi niya sa lahat na nandito pala kayong lahat. Sinabi naman ni Jiang Chuan na boss, maaari kang ituring na lalabas tama. Sa sinabi ni Jiang Chuan ay tinanong niya ito na kung mayroon bang problema. Sinabi naman ni Jiang Chuan na boss, may nakakalimutan ka bang tao? Bahagya namang iniisip ni Xiao Chen na kung sino ang tinutukoy ni Jiang Chuan. Agad naman na sinabi ni Jiang Chuan na si Fat Kim na nilap mo. Itong lalaking ito ay tumataghoy sa mga araw na ito, ang aking mga tenga ay sasabog na. Nang naalala ni Xiao Chen ito ay sinabi niya na nakalimutan ko, may matabang lalaki pala. Panatilihin siyang nakalok ng ilang araw, at maaari pa rin siyang tawagan, ito ay nagpapakita na siya ay nasa mabuting pisikal na kondisyon, kapag hindi na siya matawagan, makikita siya ulit. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nagtaka si Jiang Chuan dito. Kaya naman bago umalis si Xiao Chen ay sinabi ni Jiang Chuan na nga pala boss, may isa pa akong sasabihin. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na sabihin ito kung ano. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi naman ni Jiang Chuan na ang pamilya Zhao ay nag-post ng isang imbitasyon ngayon, na iniimbitahan ang lahat ng mga mandirigma na lumahok sa listahan ng Dragon at Phoenix, para magtipon boss, interesado ka bang pumunta? Sa mga sinabi ni Jiang Chuan ay bahagyang nainis si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Nakiusap naman si Jiang Chuan na boss, pakiusap pumunta na tayo para lang makita kung sino ang darating, baka may mga matandang kakilala. Sa sinabi ni Jiang Chuan ay naunawaan niya na ang ibig sabihin ni Jiang Chuan kaya naman sinabi niya dito na sa tingin ko gusto mong pumunta kaya lang natatakot ka. Sa sinabi ni Xiao Chen ay makikita sa mga mata ni Jiang Chuan ang pagmamakaawa. Kaya naman sinabi na ni Xiao Chen na kung ganun, isang araw lang, huwag masyadong magtagal. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natuwa ang hangal na si Jiang Chuan, habang ang dalawa naman ay makikitang nagbubulungan ito. Kaya naman bago pa umalis si Xiao Chen ay agad na sinabi ni Luan Ping na boss, kaming dalawa ay hindi pupunta. Subalit ang Diyosa ng kagandahan ay nagsalita na sabi pa nga niya na gusto niyang sumama. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na kung ganun ay umalis na tayo at magtungo roon.
Napatingin naman si Jiang Chuan kay Kaimei dahil mas lalong gumaganda ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga ang mga cultivator sa pamilyang Zhao dahil inimbitahan sila nito na lahat ng kalahok sa magaganap na rankings ay iniimbitahan ng pamilyang Zhao. Makikita dito ang iba't ibang nilalang na nagmula sa kani-kanilang mga angkan. At mukhang hindi din ito mga basta-basta dahil may mga kasama din itong mga naggagandahang babae at may mga purong enerhiya. Sinalubong naman sila ng patriarch ng pamilyang Zhao na sabi pa nga niya nakahangahangang tao at kabayanihan. Dagdag pa niya habang nakangiti na hindi na masama. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa wakas ay nandito na din tayo. Ipinaalala naman ni Jiang Chuan na boss, kapag nakita ni Zhao Jingshi, hindi ko alam kung anong ekspresyon ang gagawin niya. Sinabi naman ni Xiao Chen nang nakakaloko na ang ngumiti at bumantong hininga. Ano ba ang hinihintay natin, pumasok na tayo? Habang nasa huli sila Xiao Chen ay pinapasok na nila ang mga nasa unahang mga cultivator. Nang makalapit sila Xiao Chen sa harap ng pintuan patungo sa loob ay napansin agad sila ni Zhao Jingshi. At binigyan niya ng matalim na titig si Xiao Chen sa loob-loob niya. Ngunit sa panlabas na anyo ay masayang binati niya si Jiang Chuan na ang pamilyang Jiang ay nandito isa itong bihirang bisita. Pakiusap pumasok kayo lahat, hindi naman pinansin ni Jiang Chuan si Zhao Jingshi bagkus ay sinabi niya kay Xiao Chen na boss pumasok na tayo. Nang makalagpas sila kay Zhao Jingshi ay binigyan niya ito ng isang nakakalukong ekspresyon. Nagpatuloy silang naglalakad sa loob at makikitang maraming mga cultivator ang nandito. Maya-maya pa sa kanilang paglalakad ay nakita niya ang dalawa na sina Cheng Cheng na nag-uusap. Bahagya namang naalala ni Wu He ang sinabi ng kanyang master. Kaya naman masaya nilang dalawa na sinalubong si Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Deward Montecalvo from Bayugan City, Mindanao, Alvin Singson, Xander Channel, Ralph PH Ride Vlog, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.